Nag-hire ako ng tropa nung nagsisimula pa lang kami. At sobrang pinagsisihan ko dahil unexpected na kung sino pa yung malapit sa'yo, sila din yung hihila sa'yo pababa. Bakit hiring your kaibigan sounds good, but can also destroy your team? Hindi porke kamag-anak, kaibigan o kumpare mo ay automatic na silang best fit para sa negosyo mo. So minsan, sila pa yung pinakamahirap i-manage kasi blurred yung boundaries ng pagiging empleyado at pagiging tropa. So walang respeto sa proseso at mas nananaig ang pakikisama compared sa professionalism. Kaya kung balak mo mag-hire ng kakilala mo, sana makatulong tong story namin bago ka mag-desisyon. Noong nagsisimula pa lang kami sa food business, gusto namin that time is syempre yung taong mapagkakatiwalaan. Kaya natural instinct namin ay mag-hire ng kakilala. So at that time, si yung pinaka-close naming kaibigan. So simula, syempre, importante tiwala versus competency. Kaya kahit wala masyadong background sa operations, pinasok namin siya sa team namin. So sa una, syempre, okay siya, masipag, mabilis kumilos, pero habang tumatagal, papansin ng ibang staff namin na hindi na siya sumusunod sa sistema. May times na late, compliant sa mga reporting, at worse, nagkaroon kami ng issue sa pag-handle ng company asset. Dahil nga kumpare, dahil malapit, dahil malaki yung tiwala ko sa kanya, ginawa namin, pinagsasabihan lang namin siya. So that time, wala pang memo, walang formal action, walang IR, walang notice to explain. Kaya naman, ulit-ulit lang yung paglabag. So hanggang sa umabot sa punto na nag-resign yung isa naming key staff. So ibig sabihin, performer na staff siya. Isa siyang malaking bagay sa amin, malaking asset siya sa amin para mag-contribute sa overall performance ng tindahan. Pero nag-resign siya dahil ayaw niyang makatrabaho. So dahil doon, unti-unting bumaksak ang moral ng buong team. Ganon ang epekto ni nung pumasok siya sa amin. Grabe, di ba? So sino ba naman ang mag-hire sa kagaya ni So doon namin na-realize na kailangan ko nang putulin yung relationship ko kay bilang isang boss. So tinanggal ko si at sa lahat ng termination na ginawa ko mula sa batang pasaway hanggang sa matanda, hanggang sa matagal na empleyado na, sa lahat so umabot kasi kami ng hundreds na employees na. Ito isa sa mga pinakamabigat na termination. Bakit ba ito isa sa mga pinakamabigat na termination? Kasi kapag yung kaibigan o kamag-anak ang tinanggal mo, parang pinutol mo na rin yung relasyon mo sa kanila. So alam ko dapat hiwalay yung professional at personal. Pero minsan hindi mo talaga may iwasan Kasi kahit gaano pa kalino yung intention mo, ang dating pa rin sa kanila, ipine-personal mo sila. So minsan, FO talaga. Friendship over talaga. At hindi pa dyan nagtatapos. Kasi doon sa circle ng friends namin, nahahati din. Kumbaga may kumakampi sa kanya, sa side niya, syempre, kwento niya yon. May kumakampi na tropa doon, at may kumakampi naman sa amin. Kaya naman, apektado talaga ang personal relationships at mental peace. So ano natutunan namin dito as entrepreneur? So meron akong 3 takeaways, 3 hard lessons na natutunan ko. So number 1, don't hire based on relationship. So hire based on skill and character. Kahit kaibigan, pare, o kamag-anak pa yan, business is business. Number 2, loyalty should be to the system, not you. So kapag ang staff mo kasi ay loyal sa pakikisama at hindi sa sistema, magkakaproblema talaga tayo. Number 3, one wrong hire can cost you a great team. So na-realize namin, isang mali lang sa team, isang maling pwedeng madamay ang buong operation. So we lost good people because we tolerated one bad hire. Last piece of advice. So kung seryoso ka sa negosyo mo, piliin mo ang growth ng negosyo. Hindi growth ng pakikisama o ng samahan yung magtutropa. So hindi mo responsibility na i-employ ang tropa mo dahil may pakikisama ka sa kanya. So sa huli, mas mahalaga pa rin ang attitude, skills, at respeto sa sistema kesa sa tagal ng pagkakaibigan. So tandaan, sa business, walang lugar ang pakikisama. Kung wala namang pananagutan. If you found this story helpful, give a thumbs up and share it to someone na nagbabalak mag-hire ng kakilala. And if you are running a food business or about to start one, message us and let's talk about how to build your team right from day one. And see you on our next Big Bite.